Gaano kalakas ang iyong pananalig sa walang hanggang paglingap ng Diyos? Mapagpalang unang araw ng buwan ng Pebrero, kapanalig, ang buwan ng mga puso, ang buwan na nag-aanyaya sa atin na mamuhay sa pagmamahal, sa Diyos ng higit sa lahat at sa ating kapwa gaya ng sarili. Ito ang pinakalayunin ng buhay natin dito sa mundo, ang mamuhay sa pagmamahal at maging daluyan ng pagmamahal ng Diyos lalo na sa mga taong higit na pinagkaitan nito. Hilingin natin sa Panginoon na turuan tayo at tulungang magmahal, lalo na sa mga taong mahirap mahalin. Matantunawan natin na gaano man kahina at kalimitado ang tao, kaya-kayahan tayong magmahal dahil may tatak ng divine presence ang puso ng bawat isa sa atin. Isang mainit na pagbati po ng happy birthday sa lahat na nagdiriwang ng kaarawan ngayon at sa buong buwan ng Pebrero. Pagpalain nawa kayo lagi ng ating Panginoon. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang mandato ng Panginoong Hesus sa mga alagad na isinugo niya upang magmisyon sa ating mabuting balita. Tinawag ni Jesus ang 12 at sinimulang isugo sila ng dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan sa mga maruming espiritu at sinabihan niya silang huwag magdala ng anuman para sa paglalakbay, kundi tungkod lamang, walang pagkain, walang pitaka o pera sa sinturon, nakasandalias at may isang damit lamang. At sinabi niya sa kanila, pagtuloy ninyo sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis niyo mula roon. Kung may lugar na hindi tatanggap o makikinig sa inyo, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal sa kanila. At pag-alis nila, ipinangaral nila ang pagbabalik loob. Maraming demonyo ang kanilang pinalayas at marami ring may sakit ang kanilang pinagaling sa pagpapahid ng langis. Sa narinig nating mabuting balita, marahil sasabihin ninyo, tila hindi naman yata praktikal ang tagubili ng Panginoong Hesus sa 12 alagad. Biruin mo, susugod ka sa misyon nang walang dalang anuman, maliban sa tungkod? Siguro ng kapanahunan ng Panginoon, o pwede pa ang kalakarang ito. Pero sa panahon natin ngayon na mahirap ang buhay, para mag-aalinlangan tayong humayo at maglakbay nang walang dalang sapat na damit at pera para tugunan ang ating pangangailangan. Ibig bang sabihin nito, hindi na angkop sa panahon natin ngayon ang mensahe ng mabuting balita? Hindi naman sa ganon. Sa katunayan, isang malaking hamon ito, lalo na sa mga misyonerong katulad namin, na lumago sa pagtitiwala sa kabutihang loob ng Diyos. Sabi pa nga ng Panginoon sa Mateo chapter 6 verse 33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Gaano ito katotoo sa iyong pang-araw-araw na karanasan sa buhay? Kaming mga Daughters of St. Paul, maraming beses naming naranasan ang walang hanggang pagkalinga at paggabay ng Diyos habang sinasagawa ang kanyang misyon. Humahayo kami ng dala-dalawa sa pagbisita ng mga pamilya, dala ang Biblia at iba pang value formation books na makakatulong sa paghubog ng kamalayan at pananampalataya ng mga pamilyang aming binibisita. Ni minsan, hindi namin naranasan ang magutom. Nakikituloy kami sa mga bahay na bukas loob kaming tinatanggap. At sa tulong ng parish priest at mga laikong katuwang ng mga pari, naihahatid namin ang mabuting balita ng Panginoon at nagkakaroon ng Bible enthronement sa mga tahanang aming binibisita. Patunay lamang ito na tapat ang Diyos sa kanyang pangako na hinding-hindi kanya pababayaan sa pagsagawa ng kanyang misyon. Ipoprovide niya ang iyong material, maging ang spiritual mong pangangailangan. Marahil sa pag-utos ng Panginoon na huwag magdala ng anuman, nais lamang niyang ipaalala sa mga alagad at sa atin din na sa pagsagawa ng kanyang misyon, huwag matuon ang ating pansin sa mga panlabas na paghahanda, kundi mas bigyang pansin ang espiritual na paghahanda, ang paghahanda ng puso at buong pagkatao upang maging marapat na tagapagdala
ng mabuting balita. Nais din ng Panginoon na taglayin ng kanyang mga misyonero ang pagiging simple at mababang loob. Mga kapanalig, hindi lamang patungkol sa mga pari, madre at mga laikong misyonero ang panawagang ito. Patungkol din ito sa lahat ng mga binyagang Kristiyano. Tayong lahat ay mga misyonero na inatasan ng Panginoong Hesus na maging buhay na saksi ng kanyang paghahari sa kasalukuyang mundo. Sa paraan ng ating pamumuhay, sikapin nawa nating mamuhay sa kabanalan at pagmamahal dahil baka tayo mismo ang Biblia na binabasa ng mga taong nakapaligid sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dagdagan mo po ang aking pananampalataya at pagtitiwala sa iyong kagandahang loob. Puspusin mo po ako ng iyong banal na spirito na maging buhay na saksi ako ng iyong pananatili sa kasalukuyang mundo. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating panaligan, nananatiling matapat at hindi nagmamaliw magpakailanman.